Nakakagalit, nakakainis ang nangyaring pamamana raw ng mga aso sa Negros Occidental. Sino kaya ang walang pusong nakagawa ng kahayupang ito? Pantay sarado ngayon ang mga alagang aso sa Barangay Blumentritt sa Murcia, Negros Occidental. Binabantayan man namin dito. Kung hindi namin makita yan dito yung aso namin, tatawagin namin yan kung nasaan na. Takot daw kasi silang mangyari sa kanilang mga alaga. Ang sinapit ng asping ito. Sa kanya kasing leeg, paa at tagiliran, may nakatusok na darts. Kami na mabuliksin mo. Kaya ang aso sugatan at nanghihina. May kasakit dyan. Gintiro nilang ido yung wala man sila. Sino ang walang pusong may gawa nito sa kawawang aso? Kwento ni Edward, mag-aalas 2 ng hapon nitong February 23, nung magkasama silang pumunta sa bukid ni TikTok, ang alagang aspin ng kanyang pamangkin. Nagupo na si TikTok sa akon. Pag akong karbaw ko nga painom ko, wag ko tapangon, ma'am, kung nagpo ng ido sa akong balik, kunula. Pero nung hanapin na ni Edward ang aso, nakita na niya ito sa labas ng bakuran ng isang manukan malapit sa kanilang bahay. Hindi sa uway sa nagplapit sa akon, gagyugiyo lang ikugya. Si TikTok, na-trap na pala sa bakod. Hindi lang basta sumabit sa bakod, nakatali rin ang leeg ng aso ng alambre. Ang masahol pa rito, may nakatusok din sa katawan nito na 5 darts. Ang sadirin niya, mala na ang dugo. Si Edward agad na humingi ng saklolo sa pamangkin niyang si Jasper para ma-rescue ang kanyang alaga. May kasakit dyan. Isakit mo daan madula ang imo sapat ng padako malis ang gamay. Ang magtsuhin, hindi raw alam kung paano tatanggalin ang mga nakatusok na darts kay TikTok. At dahil wala raw silang ideya kung saang animal clinic pwedeng itakbo ang sugatang si TikTok, pinagpahinga na lang muna nila ito sa bahay. Tando ikaapong ko muna ang panao. Gapiangak sa mo. Ang sinapit ni TikTok, nabalitaan ng kapitbahay nilang si Cheryl. Awang-awa po ako kay TikTok. Gusto ko rin po siyang tulungan. I-post ko na lang po siya. Baka sakaling may magsaklolo. Ang post ni Cheryl nakarating sa Bacolod Animal Chance and Hope Project Philippines. Munang dalan, guys. Marte ka sana. Agad nilang sinundo si TikTok sa Murcia. Hello. Kami na mabuliksin mo. Para mapakonsulta sa isang veterinary clinic sa Bacolod City. Wala namang mga major na organs natin na maaari. Yung mahirap lang kasi yung serration doon sa pana, kaya naging mahirap din yung retrieval. Pero si TikTok, kailangan pa rin daw operahan. Yung bone niya, dito sa may kamay niya, no? Na-penetrate yun ng pana na yun. Na medyo nahirapan kami sa pagtanggal. Pwede siyang mag-suffer nga doon sa tetanus kasi maraming kalawang. Pag na-delay pa yun, magpo-progress yung wound niya. Baka hindi na natin may salba. First case, baka i-amputate natin siya sa lagay na yun. Si TikTok, himalang nakaligtas. Ito na siya after na natanggal natin yung mga pana doon sa katawan ni TikTok. Medyo fighter din siya. So ito na yung mga actual na pana na nakuha natin doon sa katawan ni TikTok. So mga dugo niya nandito pa rin. Si Jasper, para raw nabunutan ng tinik. Mahal na mahal po. Dahil lagi kaming kasama niya, tinuturing ko na siyang kapatid. Mula pagkabata niya ako, nagpapalaki sa kanya at ako ang nagpapakain. Kaduwa na ang iya nga, nga blatyagon. Ang ununa, ang iya diyo na balik. Tok, tani, magbalik na de. Kay miss na nakadaan. Magpayo ka lang da, kay umaayo ka na makalakat ka din sa amon. It would take weeks to months bago ma-restore natin yung injury doon sa muscles. Mag-undergo pa siya siguro mga 6 weeks ng rehab. Ang back,
mariing kinundena ang pang-aabuso na dinanas ni TikTok. Dapat matataasan talaga yung multa kung sino maaagawa nito para hindi na nila saktan yung mga animals. Minsan wala lang sa kanila. Kala nila hindi sila mahuhuli. Umabot naman ng 300,000 pesos ang nalikom na pabuya sa makapagtuturo sa suspect na umasinta sa walang kalaban-labang aso. Pero hindi pa man natutukoy ang salarin na may gawa nito kay TikTok. Isang aso na naman sa Murcia ang napabalitang inasinta rin ng Indian pana. Ang alagang aso naman ng tatay ni Annabel na si Bulldog. Ang insidente, nangyari nito lang Miyerkules ng gabi. Sabi po ng kapitbahay namin, may sugat to yung aso ko sa paa. Tiningnan ko, may nakatusok na ng Indian target, yung ganito kahaba. Kaya maya, buti natanggal. Pero hindi siya dumugo. Nilagyan na lang namin ng betadine para mano yung sugat. Dito, pa na rito matulis pa yung sa dito. Hindi ko po alam kung may galit o kung may yan sa aso. Dahil sa nangyari, si Bulldog naging iritable. Tagos dito Kasi nakalabas yung pako Eto, parang namamaga. Siyempre, masakit. Siyempre, alaga mo yun Parang kapatid na rin. Titiway na mo ido amunes na. Itong Huwebes, si Bulldog sinundo ng rescuers para dalhin din sa veterinary clinic. Okay naman yung injury niya. Yun nga lang, Positive siya for anaplasma, which is yung parang dengue doon sa aso. So, yun yung ina-address naman natin sa kay Bulldog. Salamat, Kidok, sa bulig nyo. nitong Huwebes, nagpa-blotter sa barangay sina Annabel. Para hindi na maulit. Diba, si baladaso na di ido o kung balabasi tao, bala maigot. Wala pa naman tayo suspect. Ano lang natin is makipagtulungan lang yung mga tao at saka magpapalaganap na kami ng information dissemination kasama yung mga lupo ng barangay. Ang CIDG o ang Criminal Investigation and Detection Group ng Bacolod City nag-imbestiga. Isa sa mga pinasok nila ang Manukan kung saan nakitang na-trap si TikTok. Sa kanilang paglilibot, meron silang nadiskubre. Isang trap na gawa sa lubid. Para pang-laksa kung sino matrap. Ang CIDG, kinausap ang naabutan nilang 3 caretaker ng Manukan. Pero tahasan nilang itinanggi na may kinalaman sila sa nangyari kina TikTok at Bulldog. Ang isa sa mga ito, nagpaunlak ng panayam. Nakibot lang kami na kami ng sinisisi. Kung kami ang gagawa niyan, marinig nilang malapit lang sa kanilang bahay. Meron na rin po tayong person of interest. Magkala pa po kami ng karagdagang ebidensya po. Ay Bulldog. Wala pa po tayong tinatawag na person of interest. I would like also to appeal to the community. Pag meron silang alam na information, huwag silang mag-hesitate na lumapit dito sa atin. May mga staff ako na po ng isang seminar, kada purok para hindi na mangyari itong insidente na ito. Paalala ng POS o ng Philippine Animal Welfare Society, ang pang-aabuso sa mga hayop, mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Ang na-filean ng talagang case is 8. 3 of them nagkaroon na ng desisyon yung korte. Erica de Aspin, Korean who did the stabbing, nakakuha siya ng maximum penalty which is 2 years and then a fine of 200,000 pesos. Ang mga tao na malupit sa hayop, later on, nag-escalate sila na magiging malupit din sa fellow human beings. So if we want to have a peaceful society, talagang very important that we care about animal cruelty and punishing it. Maari siyang makasuhan sa ilalim ng Animal Welfare Act of 1998. 3 years na pagkakakulong at multa na 250,000 pesos. Ito naman ay hindi fixed dahil may mga degree kung gaano kalala ang nagawa ng tao dun sa hayop. Samantala, si TikTok patuloy ngayong nagpapagaling sa isang veterinary clinic sa Bacolod City. Kailangan daw niyang sumailalim sa therapy para manumbalik ang dati niyang sigla. Yung focus ng treatment natin sa kanya is yung dito sa may braso niya. Kasi gusto natin walang limping and maging okay yung kanyang lakad. Kaya para mapalakas ang loob ni TikTok,
Nitong Biyernes, may bumisita sa kanya ang kanyang fur dad. Excited po, masaya. Na si Jasper. TikTok. Pakanoon mo siya? Opo. TikTok. Kaya lang nitak. Kaong ka dito, do. Payo na to kay Mayo ka para makapuli ka na sa balay. Damo na to sa imo may gawlat. Sarap besaot. Dahil kahit papaano'y nanumbalik na ang lakas ni TikTok, pinayagan na siyang maglakad-lakad sa labas. Say. Ang aming programa, nagbigay rin ng tulong pinansyal para sa patuloy na gamutan ni TikTok. 100%. Sana po makonsensya sa ginawa niya. We are hoping na sa mga mambabatas natin, maging eye-opener siya sa kanila, no? Na mas malagyan ng pangil yung batas para sa mga ganitong cases ng abuse and cruelty. Hindi lang pet o alaga ang turing ng marami sa mga aso, kundi bahagi ng pamilya. Pantay ang pagtingin at pagtrato, inaalagaan, minamahal. Kaya dapat managot sa batas at hindi dapat tantanan ang may kagagawa ng mga ito. Silang mga pinatunayang nasa totoo lang ang asal, mas masahol pa sa hayop. Sa Quezon City na dinadagsa raw ng mga nanggagaling pa sa malalayong probinsya. Dahil dito, mga lumang barya, pwede raw palitan ng tig 25,000 pesos kada piraso. Totoo ba yan? Meron ba kayong mga lumang barya? May natanggap kasi kaming impormasyon na meron daw grupo ngayon ng mga coin buyer na nakaistasyon sa isang apartment sa Loyola, Quezon City. Dagsa ang mga tao dito galing iba't ibang probinsya. Yung iba kumukuha pa ng room for rent para maibenta nila sa malaking halaga ang dala nilang coins. At handa raw ang mga ito na bumili ng 1971, 1972 at 1974 1 peso coin sa halagang 25,000 pesos kada piraso. Yun. Sabi mo mamaya para mas trabaho. Kailangan yung halikan. Oo, marami. May sako-sako talaga nakikita namin. Madami, may mga pangalan. Ang mga baryang gusto daw bilhin ng mga buyer, mga 1972 at 1974 1 peso coin. Ito ang mga baryang sa harap, naka-side view si Dr. Jose Rizal. Sa likod naman, makikita ang sagisag ng Republika ng Pilipinas. Pero ang pinakamailap daw sa coins na hinahanap nila, yung taong 1971. Si Rizal din ang nasa harap nito. Sa likod, makikita ang nakabuklat nitong nobela na Nolime Tangere. Sino ba naman ang hindi raw masisilaw sa 25,000 pesos na palitan kada lumang barya? Ito raw ang nangyari sa magsasaka mula sa Quezon Province na si Jero. Hindi niya tunay na pangalan. At ng kaibigan niyang si Simon, hindi rin niya tunay na pangalan. Dumating sa amin na suki. Baka niya ikaw may alam na mayroong piso 71, 72, 74. May ahente na bibili daw, ganun ang presyo. 25,000 per piece. Kaya, nitong February 14, lumuwas sila pa Quezon City para ibenta ang dala-dala nilang mga antigong barya na koleksyon ni Simon. Talagang yun ay mana ko pa sa aking mga magulang. Suma total, ang maiuuwi raw nilang dalawa, aabot ng halos 12 million pesos. Sabi ko, parang maganda yun dahil maganda ang presyo. Ako'y nagbaka sakali kasi ako ay medyo lubog talaga sa utang. Nasa 1 milyon. Kaya nung malaman ko yan, siyempre naging interesado ako para, makakabayad ako. Ang
ang mga barya. Vinalidate daw muna. Sa tuwa namin, kami hanay-hanay namin. 5 piso daw patong-patong. Gawa agad namin. Tsaka pinapirma rin si Jero ng MOA o ng Memorandum of Agreement. Ang sabi, Lunes babayaran. Pero naman yung offer na yung halaga, ay kung mapapalitan yun, malaking negosyo ang mahahawakan ko nun. Ang tanod naman ng Barangay Loyola Heights na si Manuel na intriga kung bakit dagsa lagi ang mga coin seller sa kanilang lugar. Galing pala sila ng probinsya, nagbinta ng lupa, kalabaw para doon. Piso, papalitan mo ng 25,000 kahit sino naman magkaka-interest ka, di ba? Hanggang naengganyo na rin siyang magbenta. Ipinagbili niya ang naitabi niyang 10 piraso ng lumang barya na ang halaga tinatayang aabot naman daw ng 200,000 pesos. Mapapakinabangan ng pamilya ko, malaking tulong sa akin. Hanggang dumating na ang nakatakdang araw ni Jero at Simon. Lunes, Martes. Huwebes, Biyernes. Lunes, Martes. Yun ang kanilang pangako. Pero bigo silang maklaim ang ipinangako sa kanilang bayad. Gayunman, hindi pa rin daw sila nagduda sa agent na kausap nila. Kausap ko hanggang ngayon. Sabi, sir, huwag po kayo mag-alala, babayaran. At hindi ko ipapayag yan na mawala. Malakas ang loob ko na mangyayari dahil may pangako. Yun nga lang, dahil extend daw sila ng extend ng kanilang paglagi sa Maynila, nauubos na ang kanilang panggastos. Natulog kami sa tabi ng kalsada dahil pinagbabayad kami ng 100 sa isang upuan na hindi naman kami makatulog. Nito lang Miyerkules, si Simon umuwi na ng Quezon. Sa barangay hall naman pansamantalang nakikituloy si Jero. Biglang dagsa ng tao dito sa harap ng barangay hall namin. May Baysiha, may Tarlac, may Pampanga. Mahigit 50 katao. May lalaki ring natulog sa sasakyan nang lagpas 10 araw na. Ang iba naman, naglatag na lang ng karton sa kalsada. Gaya ni Jero at Simon, bigo rin daw ang tanod na si Manuel na makuha ang kanyang pera. At ayon sa kanyang ahente, kaya raw delayed ang kanilang bayad. Ang perang dapat daw kasi na ipambayad sa kanila, nakasilid di umano sa isang nakakandadong vault. At ang tanging paraan lang daw para mabuksan ito, kung mapasakamay daw ng mga agent, ang isang rare na 1971 1 peso coin. Di umano, 33.3 grams lang daw ang hinahanap nilang 1971 1 peso coin. Kaya, inengganyo nito si Manuel, pati na ang iba pang mga umaasang seller na magbenta ng mas marami pang lumang barya. Hanggang sa mahanap nila ang di umano pakay talaga nilang rare 1971 coin. Hanggang linggo na lamang po ang binigay ng Central Bank para makapagbigay tayo ng mother ball. Dahil sa biglang pagdami ng mga naniningil na mga seller sa kanilang opisina, ipinatawag na ng kapitan ng Barangay Loyola Heights ang may-ari ng apartment. 3 tao ang humarap kay Cap, 2 lalaki at 1 babae. Pagka nakuha na daw nila yung mga ganong klaseng pera, yun daw yung pinakasusi nila sa pagbubukas ng account ni Jose Rizal. Kaya doon kami nagulat na parang bakit nadamay dito si Jose Rizal sa pag-ngolekta nilang ng coins. At pag nabuksan na daw nila yung account na yon, magkakaroon daw sila ng malaking project. Tinanong ko rin yun sa kanila mismo kung meron ba kayong papeles na ipapakita sa amin noong 1971. Meron ganyang klaseng coins na ilabas ang Bangko Sentral. At sagot nila meron daw. So hanggang ngayon, inaantay ko pa rin yung boss nila kung meron talaga silang maiaabot sa amin. So far, yung boss nila nasa probinsya daw. Magpinsang Ruel at Alfredo mula Batangas, kinukutuban na. Layunin po namin yung makatulong sa nagkuhan sa amin ng coins. Tapos yung kumita rin po naman kami kahit kaunti dahil sa hirap po ba ng buhay ngayon. Baka ito na yung pagkakataon namin, matupad yung aming mga kung sa pamilya. Kagaya po magkaroon po ako ng sariling negosyo. Dahil po yung nagdadagat din po, makabili ng bagong bangka. Huwag po daw makikipag-coordinate sa barangay. Huwag kami magpapa-interview sa inyo. Kaya, nitong February 25, nagdesisyon na silang bawiin ang mga ibinenta nilang lumang barya na kung susundin ang kasunduan, aabot daw dapat ng 6 million pesos. Pero, pakisarap po yung susuan kasi hindi po tayo makapasok ng marami. February 25, ikinulong kami sa opisina dahil may medyang nagpunta po sa baba. Jessica Soho po daw. Takot na takot po sila pero kami, hindi po kami natatakot dahil wala po naman kami ginagawang masama eh. Lahat kami, itinaboy sa opisina.
2 lalaki, 1 babae. May tindahan sa baba, umakyat, wala na raw. Isa-isa na po kaming pinalabas. Ipinakita ng aming team sa magpinsan ang CCTV na nakuha namin mula sa barangay. At positibong kinilala ni Ruel at Alfredo na yun daw ang 3 taong nagkulong sa kanila sa apartment. Yan, 3 taong yan. Iyon ang mamumutol ng dila. Yan daw ang attorney sabi nila. Tapos ito ang may dalang baray. Ayan. Sino ang mga taong ito? At ano ang kanilang papel sa kalakaran ng mga lumang barya? Samantala, nitong Biyernes, nakatanggap ang mga coin seller ng balita na babayaran na raw sila ng mga ahente. Kaya muli silang dumagsa sa labas ng apartment. Ang tanong, meron bang sisipot sa kanila? Totoo nga kaya na babayaran ng 25,000 pesos kada lumang barya nila? O ang lahat ng ito, isa lang scam? May mga ganito ka rin bang lumang barya? Alamin ang tunay na halaga ng mga ito ngayon sa aming pagbabalik. Mga may naitagong lumang barya mula sa iba't ibang mga probinsya, dumarayo sa isang apartment sa Quezon City. Meron daw kasi ritong bumibili ng mga antigong barya, 25,000 pesos kada piraso. Naalarma din kasi sinabi nila na involved po daw yung Central Bank. Sabi ko, are you sure? Ngayon lang po ako narinig ng ganyan. Mukhang scam po. Pero ilang linggo na ang lumipas mula nung isinurrender nila ang mga luma nilang barya, hindi pa rin sila binabayaran sa ipinangako sa kanilang pera. Hanggang nitong Biyernes, ang mga coin seller nakatanggap ng balita mula sa isang ahente na nagsasabing mababayaran na raw sila sa araw na ito. Si Manuel agad tumungo sa apartment. Pero wala na siya ritong naabutan. Itong picture na to, dito talaga nakalagay yung sako ng coins. Parang itinago nila kasi ayaw nilang sabihin sa akin kung saan yung coins na yun. Tinakbo yung pera ninyo? Oo, parang, andun na, parang tinakbo. Nakatanggap din siya ng text message na ang mga barya inilipat na raw. Lahat po ng ating mga items ay emergency na nilipat namin ang location kagabi dahil sa pangangbang maaaring ma-hold up po ito. Ito po ay para sa seguridad ng lahat ng holders lalo pa at malapit na tayo mabayaran. Ayon naman sa isang numismatist, ang tawag sa mga coin collector at expert, ang sinasabing 33.3 grams na 1971 1 peso coin na hinahanap ng mga ahente. Hindi raw totoo, walang ginawa sa taong yon. Kung makikita mo, yung huling piso natin 1970. Ito yung Pope John Paul tsaka yung kay Marcos. Pero nag-jump na siya sa 1972. Wala pong 1971 na ginawa. For the record, walang ginawang ganyang coin ng Bangko Sentral. Higit sa lahat, hindi rin daw totoo na may malaking halaga ang mga 1972 at 1974 1 peso coin. Napakarami niya 1972 at 1974 na coins. Mga halos 200 million pieces. Meron kung tatanungin yung ibang seller, yung iba bibenta sila 10 pesos, yung iba pa nga 5 pesos. Pero yung mga 2.5, yung hindi na totoo yan, hindi na realistic yan. Definitely too good to be true. If those are the coins, umaasa tayo dun sa biglang yaman eh. So nakahanap sila ng ibang way para makonvince yung tao. Samantala, ang ilan sa mga nabiktima na dumayo pa mula sa mga malalayong probinsya para ibenta ang luma nilang coins, katulad ni Jero. Magrereklamo ayon sa kung ano ang kakailanganin ng batas. Uwi muna ako sa pamilya, dinahanap na ng aking asawa. Tatakot yun. Wala po dati pagdating doon. Nganga na naman. Sana mahuli sila kung nanloko sila. Hindi na sila makaulit na manluloko ng pang tao. Nitong Sabado, kasama ng mga kawani ng barangay, sinubukan ng aming team na kuhanan ng panig ang mga ahente di umano sa apartment. Pero tumanggi silang magpaunlak ng interview. We can consider estafa, which is a crime against property. Personal property is yung memorabilia coin. If ang value is more than, let's say, 3 million or 2.3 million sa bagong batas, pwede pong maparusahan ng pagkakulong ng hanggang 20 years.
Pero kung ang value niyan, maliit lang, pwede po yung makulong hanggang 6 years. Gusto lang namin magbigay ng paalala sa mga kababayan natin na huwag basta-basta maniniwala since ito yung mga cybercriminals na talagang pinag-iisipan at pinag-aaralan kung paano naman sila makapanloko ng kapwa. May mga tao na naniniwala dahil may mga nahihikayat, dahil may mga taong magaling magsalita. Minsan nga yung word of mouth mas effective. Lahat tayo hindi makokontento sa pabarya-barya lang. Pero wag ding basta-basta magpapasilaw sa mga pangakong too good to be true. Ika nga, wala kasing ganon. Kapag masyadong nakakaengganyo ang alok sa inyo, sa malamang, hindi yan totoo, kundi pambubudol o scam. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.